Nagulat ako nang sinabi ni Marco na kukunin ko ang lahat. Ang bahay, ang negosyo. Hindi niya binanggit ang 100 milyon pisong utang na nakatago doon. Ang imperyong pinagmamalaki niya, isang bahay na baraha pala. Sa bawat araw na pinagdudusahan ko ang pang-aapi nila, lalong lumilinaw sa akin ang plano. Isang plano para itama ang lahat. Hindi sa away, kundi sa isang saksak na magpapalamig sa kanila. Ako si Elena Garcia. Ngayon, nasa edad 60 na ako. Dati, iniisip ko na sapat na ang palakihin ang aking anak, na wala na akong dapat pang pagsisihan sa buhay na ito. Ngunit, dumating ang isang araw, kung saan ko napagtanto, may mga bagay na, hindi porket ibinigay mo ng buo, ay babalik sa iyo ng buo din. Ako si Elena Garcia, 34 taong gulang. At hanggang 3 buwan na ang nakakaraan, kasal ako kay Marco Reyes. 15 taon ng kasal. Mas matagal pa iyan kaysa sa karamihan ng mga relasyon sa pelikula, mas matagal pa kaysa sa pagkakaroon ng ilang maliliit na bansa, at tiyak na mas matagal kaysa sa dapat na nakaya ng aking pasensya. Ngunit lumalabas, mas matatag ako kaysa sa inakala ng marami. Hindi ko malilimutan ang umagang iyon. 17 ng Abril. 9 ng umaga. Isang Huwebes. Ang araw. Naglalakad ako papasok sa courtroom 4D. Ang sikat ng araw ay tumatama sa matataas na bintana, ang amoy ng lumang kahoy at floor polish ay humahalo sa sariwang hangin. Maririnig ang mahinang bulungan ng mga abogado, ang pagkaluskos ng mga papel. Dito, opisyal na magtatapos ang 15 taon ng kasal. At dito, sa wakas, magbubunga ang 3 taon ng matyagang paghihintay. Nauna nang dumating si Marco. Siyempre pa. Nakasuot siya ng pinakamagandang suit, ang charcoal Armani na tinulungan ko siyang piliin para sa isang client dinner, 3 taon na ang nakakaraan. Ang kanyang bagong relo, kumikinang sa ilaw, ay sumalo sa pansin habang nakikipagkamay siya kay Atty. Ramon Fernandez, ang kanyang abogado. Mukha siyang kumpiyansa, relax, tulad ng isang taong malapit ng magsara ng isang napakagandang deal. Si Chloe Perez, ang kanyang kasintahan, ay naghihintay sa pasilyo. Hindi siya pinahintulutan sa loob ng courtroom, ngunit gusto niyang nandoon para sa moral na suporta. Nakita ko siya sandali sa labas ng pinto. Perpektong make-up, designer bag, nag-scroll sa kanyang telepono na para bang isa lang itong boring na appointment. Nandoon din si Doña Celia Reyes, ang aking biyenan, nakaupo sa gallery. Nagbihis siya para sa okasyon, marahil ay plano niyang dalhin si Marco sa isang celebratory lunch pagkatapos. Tinitigan niya ako nang pumasok ako at binigyan ako ng isang maliit na ngiti, ang uri ng ngiti na ibinibigay mo sa isang taong natal na. Pumasok ako ilang minuto pagkatapos ni Marco. Isang simpleng navy dress, walang alahas, ang buhok ay nakatali sa isang mababang bon. Mukha akong pagod, talunan, tulad ng isang babaeng walang natitira pang ipaglalaban. Perpekto. Mukha akong isang taong sumuko na sa buhay at sa fashion ng sabay-sabay. Napakakumbinsido. Dapat akong magturo ng acting classes. Umupo ako sa tabi ng aking abogada, si Atty. Carmen de la Cruz. Sa kanyang edad, nasa kalagitnaan na siya ng 50, matalas tulad ng labaha. Walang pasensya sa kalokohan. Tinitigan niya ako sandali, hinahanap marahil ang mga tanda ng pag-aatubili sa aking mukha. Ngunit kalmado ako. Nagsimula ang pagdinig. Pumasok si Hukom Carmen Reyes, nasa edad 60, may pilak na buhok, nakapatong ang salamin sa ilong. 30 taon na siya sa hukuman ng pamilya. Nakita na niya ang lahat ng panlilinlang, lahat ng manipulasyon, lahat ng kasinungalingan na maaaring ibato ng mga naghihiwalay na mag-asawa sa isa't isa. Wala nang nakakagulat sa kanya. Maigsi niyang sinuri ang case file, pagkatapos ay tumingin. Reyes laban kay Garcia. Huling pagdinig sa pagpapawalang bisa. Naiintindihan ko na nagkasundo na ang magkabilang panig. Naunang tumayo si Atty.
Ramon. Opo, hukom. Ang aking kliyente, si Marco Reyes, ay kukuha ng lahat ng marital assets, kasama ang bahay ng pamilya, ang negosyo sa real estate development, at lahat ng kaugnay na sasakyan. Bilang kapalit, si Ingres Garcia ay makakatanggap ng isang cash settlement na 2,500,000 piso. Tumayo si Atty. Carmen sa tabi ko. Tama po iyan, hukom. Sumasang-ayon ang aking kliyente na isuko ang lahat ng paghahabol sa mga asset na ito at tinatanggap ang mga iminungkahing termino ng settlement. Ang mga mata ni Hukom Carmen Reyes ay lumipat sa akin. Sinuri niya ang aking mukha sandali, hinahanap ang mga tanda ng pamimilit. Iyon siguro ang mga palatandaan na pinipilit akong tanggapin ang isang masamang deal. Ingres Garcia, sabi niya, kailangan kong kumpirmahin na naiintindihan mo kung ano ang iyong sinasang-ayunan ngayon. Isinusuko mo ang iyong paghahabol sa malaking ari-arian, ang bahay ng pamilya, ang negosyong tinulungan mong itayo. Sigurado ka ba na ito ang gusto mo? Pinanatili kong mahina ang aking boses, bahagyang nanginginig. Opo, hukom, naiintindihan ko. At kusang loob kang pumapasok sa kasunduan na ito. Walang pumipilit sa iyo. Hindi po, hukom. Tumingin ako sa aking mga kamay pagkatapos ay muli sa kanya. Gusto ko lang ibigay sa aking asawa ang lahat ng hiningi niya. Gusto ko nang matapos ito. Sinuri ako ng hukom sa loob ng mahabang sandali. Naririnig ko sa isip ko ang kanyang panloob na debate, kung ipupush pa ba, kung mag-order ba ng pagpapatuloy, kung ipagtatanggol ba ako mula sa mukhang isang kahila-hilakbot na desisyon. Ngunit ako ay kinakatawa ng counsel. Malinaw akong sumasagot. Ako ay isang babaeng may sapat na gulang na gumagawa ng sarili kong pagpipilian. Sige, sabi niya sa wakas. Ipagpatuloy natin. Ibinahagi ng clerk ang mga huling dokumento, pahina-pahina ng legal na lengguwahe, kinakailangan ang mga pirma sa bawat ikatlong pahina. Masigasig na pumirma si Marco, halos hindi tinitignan ang kanyang pinagkasunduan. Gusto niyang matapos ito. Gusto niyang makabalik sa kanyang bagong buhay, kasama ang kanyang bagong kasintahan at ang kanyang bagong kalayaan. Dahan-dahan akong pumirma nang may pag-iingat. Bawat stroke ng aking panulat ay maingat at tumpak. Ito ang sandali na matagal ko nang hinihintay. Nanamnamin ko ito. Sa kabilang panig ng courtroom, nakita kong sumulyap si Marco kay Doña Celia at ngumiti. Tumango pabalik si Doña Celia bilang pag-apruba. Sa pasilyo, nagring ang telepono ni Marco, marahil ay nagpadala ng pampalakas loob si Chloe. Sinuri niya ang kanyang telepono sa korte habang nasa pagdinig ng kanyang sariling diborsyo. Ganyan siya klase ng tao. Samantala, ginagawa ni Atty. Ramon Fernandez ang ginagawa ng magagaling na abogado. Sinusuri ang kumpletong pakete ng dokumento sa huling pagkakataon. Mga pangunahing kasunduan, pirmahan. Schedule ng asset, pirmahan. Mga termino ng settlement, pirmahan. Pagkatapos ay narating niya ang addendum. Pahayag ng pagbubunyag ng pananagutan. Pinanood ko ang kanyang mukha habang nagbabasa, pinanood ang pagkalito na kumikislap sa kanyang mga tampok, pinanood ko siyang balikan ang isang pahina. Pagkatapos ay muli siyang lumingon sa susunod na pahina na para bang umaasa na mali ang kanyang nabasa. Hindi niya. Namutla ang mukha ni Atty. Ramon. Lumapit siya kay Marco, sinubukang maging discreet. Sir, bulong niya. Kailangan nating mag-usap. Iwinagayway siya ni Marco, nakababad pa rin sa kanyang tagumpay. Huwag ngayon. Malapit na tayong matapos. Sir! Ang boses ni Atty. Ramon ay mas nagmamadali. Kinukuha ninyo ang lahat ng utang. Lumingon si Marco sa kanya. Ano? Ang pahayag ng pagbubunyag ng pananagutan, bulong ni Atty. Ramon, kumakaluskos ang mga papel habang itinuturo niya.
Ang mga mortgage, ang mga pautang sa negosyo, lahat ito narito. Ipinagpapalagay mo ang personal na pananagutan para sa lahat. Sa unang pagkakataon, tiningnan talaga ni Marco ang kanyang pinirmahan. Pinanood ko ang kanyang mga mata na sinusuri ang mga numero, pinanood ang kulay na lumisan mula sa kanyang mukha. Bahay, 65 milyon piso ang utang. Halaga sa merkado 40 milyon piso. Negosyo, 28 milyon piso sa pinagsamang utang. Mga sasakyan, 7 milyon piso sa mga obligasyon sa lease. Karagdagang personal na pananagutan, 12 milyon piso. Kabuang utang na humigit kumulang 100 milyon piso. Netong halaga ng lahat ng kanyang inaangkin. Negatibong 50 milyon piso. Hindi siya nanalo sa loto. Nanalo siya sa bill nito. Biglang tumayo si Marco, kumaluskos ang kanyang upuan sa sahig. Hindi ito tama. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay sa hukom, pagkatapos ay muli sa mga papel. Niloko niya ako. Pandaraya ito. Ang boses ni Hukom Carmen Reyes ay matalim. Enfid Reyes, umupo ka. Peke ang mga numerong ito. Giit ni Marco, tumataas ang kanyang boses. Minanipula niya ang mga dokumento. Enfid Reyes. Ang tono ng hukom ay hindi nagbigay ng puwang para sa argumento. Umupo ka. Umupo siya, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. Wala na ang kanyang kumpiyansang ngiti, napalitan ng isang bagay na mukhang labis na takot. Tiningnan ni Hukom Carmen Reyes ang mga dokumento sa harap niya, pagkatapos ay si Marco. Reyes, tinitignan ko ang pahayag ng pagbubunyag ng pananagutan na nakakabit sa kasunduan na ito. Ang mga ito ay mga utang na naugnay sa mga asset na iyong inaangkin. Mga asset na nasa iyong pangalan, iyong negosyo, iyong ari-arian. Pinilit niya si Marco na tumingin ng matalim. Sinasabi mo ba sa korte na ito na hindi mo alam ang iyong sariling sitwasyon sa pananalapi? Katahimikan. Ang panonood kay Marco na sinusubukang ipaliwanag kung bakit hindi niya alam ang kanyang sariling mga utang ay parang panonood ng isang pusa na nagpapaliwanag kung bakit may basag na plorera sa sahig. Kaakit-akit at ganap na hindi ka panipaniwala. Nilinis ni Atty. Ramon ang kanyang lalamunan. Hukom, dapat kong tandaan na pinayuhan ko ang aking kliyente na magsagawa ng isang independiyenteng pagsusuri sa pananalapi bago ang pagdinig na ito. Tumanggi siya. Mayroon akong dokumentasyon. Ipinakita niya ang waiver, ang pinirmahan ni Marco nang hindi binabasa, ang nagsasaad sa malinaw na legal na lengguwahe na inirekomenda ni Atty. Ramon ang isang buong audit at tumanggi si Marco. Maigsi itong sinuri ni Hukom Carmen Reyes. Kaya, Reyes, pinayuhan kang i-verify ang mga figure na ito. Pinili mong huwag gawin. Pumirma ka ng isang waiver na kinikilala ang pagpipili ang iyon. Tiningnan niya si Marco. Tama ba iyan? Tinitignan ni Marco ang waiver na parabang ito ay isang ahas na nakakagat sa kanya. Hindi ko Iyan ba ang iyong pirma, David Reyes? Mahabang paghinto. Opo. Kung gayon, kusang loob mong kinuha ang panganib na ito, ang boses ni Hukom Carmen Reyes ay factual. Nagkaroon ka ng pagkakataon na imbestigahan. Pinili mong huwag gawin. Ang kasunduan ay mananatili. Lumingon si Marco sa akin, ang kawalan ng pag-asa ay sumira sa kanyang pagkakalma. Alam mo, nagkandaugaga ang kanyang boses. Alam mo ang lahat ng ito. Kalmado akong tumugon. Ako ang iyong bookkeeper sa loob ng 11 taon, Marco. Alam ko ang lahat. Mabilis na nagpalipat-lipat ang kanyang mukha sa mga emosyon. Pagkalito, galit, pagtataksil, takot at sa wakas, ang hinihintay ko. Pagkaunawa. Ang pag-unawa na ginawa niya ito sa kanyang sarili. Gusto kong bawiin ang kasunduan, sabi ni Marco, muling lumingon sa hukom. Hindi ko naiintindihan ang aking pinipirmahan. Hindi ito patas.
Yumiling si Hukom Carmen Reyes. Eddie Reyes, pumirma ka ng mga dokumento sa harap ng korte na ito na nagsasaad na naiintindihan mo at sumasang-ayon sa lahat ng termino. Ikaw ay kinakatawan ng karampatang counsel. Tumanggi ka sa karagdagang pagsusuri. Ang iyong asawa ay walang itinago. Ang mga ito ay iyong mga utang, iyong mga mortgage, iyong mga obligasyon. Huminto siya. Ang kasunduan ay pinal. Bumaba ang gavel. Demres Garcia, mayroon kang settlement. Reyes, mayroon kang mga asset na napagkasunduan kasama ang lahat ng naugnay na pananagutan. Ang kasal na ito ay binuwag. Tumayo ako, inayos ang aking damit, kinuha ang aking pitaka. Pagkatapos ay tiningnan ko si Marco sa huling pagkakataon. Nakasandal siya sa kanyang upuan, nakakalat ang mga papel sa harap niya, ang buong mundo niya ay gumuho sa paligid niya. Sinabi mong gusto mo ang lahat maliban kay Miguel, sabi ko ng tahimik. Ibinigay ko sa iyo ang eksakto kung ano ang iyong hiniling. Lumabas ako ng courtroom nang hindi lumilingon. Sa pasilyo, naririnig ko ang boses ni Marco na tumataas, sumisigaw kay Atty. Ramon, nagtatanong kung paano ito nangyari, nagbabanta ng mga kaso. Ang kalmadong tugon ni Atty. Ramon, sinabi ko sa iyong mag-audit ka. Mayroon akong nakasulat. Tumanggi ka. Sa pamamagitan ng salaming pinto, nakita ko ang mukha ni Chloe na nagbago habang nakikinig siya. Nakita ko siyang tumingin kay Marco. Talaga? Tinitigan siya. At nakita ang isang bagay na iba sa matagumpay na negosyanteng inakala niyang makukuha niya. Umalis siya bago ko narating ang elevator. Mabilis, kumakaluskos ang takong sa marmol na sahig, hindi lumilingon. Mas mabilis pa ang pag-alis ni Chloe, kaysa sa kanyang pagpasok sa aking kasal. At least, consistent siya, pero nauna ako sa aking sarili. Kailangan kong simulan sa simula, mga tita. Kailangan ninyong maunawaan kung paano kami nakarating sa umagang iyon sa courtroom. Kung paano ang isang babae, na inakala ng lahat na maluloka na, ay aktwal na naglaro ng pinakamahaba, pinakamatyagang laro ng kanyang buhay. Ako si Elena Garcia. 15 taon ng kasal. Napanood ko ang iba't ibang uri ng pagtatapos ng pag-ibig sa mga teleserye, sa mga pelikula. Pero ang akin hindi ko inakala na mangyayari. Pero matigas ako. Namana ko iyan sa aking lola. Isang babaeng, kahit anong hirap, ay laging may sariling diskarte. Nakilala ko si Marco nang ako'y 17 taong gulang. Kakagraduate ko lang ng high school, maaga. Hindi dahil sa henyo ako, kundi dahil practical ako, motivated, at gusto ko talagang makalaya sa bahay ng aking mga magulang. Nakuha ko ang trabaho sa Santos Ampersand de la Cruz Law Office bilang isang file clerk. Minimum wage, maximum na paper cuts, pero akin iyon. Pagdating ng 18, umakyat ako sa posisyon bilang legal assistant. Magaling ako sa detalye, sa numero, sa pananahimik at pagmamasid. Si Marco ay 24 nang magkakilala kami sa isang client event, charming, ambisyoso, puno ng mga pangarap na magtayo ng isang imperyo ng real estate. Nagsalita siya tungkol sa kinabukasan na parabang kanya na ito, na parabang naghihintay na lang ang tagumpay para sa kanya. Sabi niya, magtatayo siya ng isang bagay na kahanga-hanga. Sabi ko, tutulungan ko siyang ayusin ang papeles. Romansa, di ba? Ikinasal kami nang ako'y 19. Sumunod si Miguel nang ako'y 20. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho sa law firm ng part-time, habang pinapalaki ang aming anak, pinapataas ang aking 401, iniipon ang bawat pisong sobra. Sabi nga ni Lola, dapat may sariling pera ang babae. Hindi lihim na pera, linaw ni Lola, kundi sariling sari. Isang bagay na walang sinuman ang makakakuha. Pagdating ko ng 23, sa wakas ay umusad ang negosyo ni Marco. Hiniling niya sa akin na mag-quit sa law firm at tulungan siya ng full-time. Kailangan niya ng mag-manage ng libro, humarap sa kliyente,
makipag-ugnayan sa mga kontraktor, isang taong lubos niyang mapagkakatiwalaan. Kaya, naging unpaid everything niya ako. Bookkeeper, office manager, client liaison, interior decorator para sa mga model home, marketing coordinator, event planner. Ginawa ko ang lahat habang pinapalaki si Miguel, pinamamahalaan ang aming sambahayan, at kahit paano ay pinapakain at pinasasaya ang lahat. Ang opisyal kong titulo ay asawa. Ang di-opisyal kong titulo ay lahat ng iba pa. Sa loob ng 11 taon, ibinuhos ko ang aking sarili sa pagbuo ng pangarap ni Marco. At sa loob ng 11 taon, nakuha niya ang kredito, ang mga award, ang pagkilala. Sa bawat industry event, ako ay asawa ni Marco. Sa bawat pagdiriwang, pinasalamatan niya ang kanyang team, ang kanyang mga mentor, ang kanyang vision. Ngunit kahit paano, hindi niya ako napasalamatan. Sa isang punto, may nagbago. Nagsimula siyang gumawa ng mga desisyon nang hindi ako kinokonsulta. Nagsimula siyang mag-overtime ng mas madalas. Nagsimula siyang punahin ang maliliit na bagay, ang aking pananamit, ang aking mga niluto, ang aking kawalan ng ambisyon. Kawalan ng ambisyon. Pinamamahalaan ko ang buong back office niya ng libre habang pinapalaki ang kanyang anak at inaayos ang kanyang buhay. Pero sige, hindi sapat ang aking ambisyon. Pagkatapos, 3 buwan na ang nakakaraan, bumagsak ang bomba. Umuwi siya noong Martes ng gabi. Nagluluto ako ng hapunan. Ang paborito pa niya, dahil siguro masarap akong magluto kahit walang appreciation. Pinaupo niya ako sa lamesa sa kusina na may ganitong tingin sa kanyang mukha. Hindi malungkot, hindi humihingi ng tawad, kundi parang negosyo lang. Gusto kong makipagdiborsyo, sabi niya. At pagkatapos, gusto ko ang bahay, ang mga sasakyan, ang negosyo, lahat. Pwede mong kunin si Miguel. Sinabi niya ito na para bang nag-o-order siya sa isang menu. Kukunin ko ang mga asset. Hold the child. Salamat. Kunin si Miguel na para bang ang aming 15 taong gulang na anak ay tirang pizza, na para bang isa siyang abala na pinapayagang manatili sa akin. Tinitigan ko lang siya. 15 taon ng kasal at ganito ang katapusan, sa aming lamesa sa kusina, sa pagitan ng salt shaker at ng butter dish, na para bang isa lang akong item na itinatapon niya. Ang hindi ko alam sa sandaling iyon, ang hindi ko malalaman hanggang sa huli, ay pinaplano na ito ni Marco sa loob ng ilang buwan. May abogado na siya, si Atty. Ramon Fernandez. Mahal at may karanasan. Ginagawa na niya ang kanyang exit strategy habang ako ay naghahanda ng pagkain at nag-i-schedule ng kanyang appointment sa dentista. Nabigla ako ng isang lalaki na pinagkatiwalaan ko ng lahat. Kinabukasan, dumating ang kanyang ina. Si Doña Celia Reyes, isang babaeng itinuring ako na parang katulong sa loob ng 15 taon, ay dumating na may perpektong ayos ng buhok at perpektong inensayo na mukha ng simpatya. Hinaplos niya ang aking kamay at sinabi sa akin na dapat ay masinikap kong pasayahin siya. May pangangailangan ang mga lalaki, anak, sabi niya, na para bang ipinapaliwanag niya ang isang komplikadong bagay sa isang mabagal na bata. Ang payo ni Doña Celia sa kasal ay laging nakakatuwa. Isinasaalang-alang na ang kanyang asawa ay 7 araw sa isang linggo sa golf course, partikular upang maiwasan ang makasama niya sa iisang silid. Pero sige, ako ang problema. Ang unang linggo ay malabo. Inilipat ako ni Marco sa guest room. May mga dokumento siyang ipinagawa, mga settlement na iminungkahi, mga timeline na itinatag. Napakabilis ng lahat at pakiramdam ko ay nalulunod ako. Nakita ng lahat ang isang babaeng gumuho ang mundo. Isang asawang itinapon pagkatapos ng 15 taon ng serbisyo. Isang biktima na hindi nakita ang paparating. Pero ito ang totoo. Ang hindi alam ni Marco, ang hindi alam ng sinuman, ay may nakita ako 3 taon na ang nakakaraan. Isang bagay na nakabaon sa kanyang sariling financial records. Isang bagay na inakala niyang nakatago na magpakailanman.
At tahimik akong naghahanda mula noon, sa loob ng 1 linggo ng pag-aanunsyo, lubusang kinontrol na ni Marco ang lahat. Ang guest room ay naging permanenteng tirahan ko sa dating bahay namin. Lumiliit ang aking closet, mula walk-in ay naging 2 maliit na seksyon na ipinahintulot niyang kunin ko. Malinaw ang mensahe, hindi na ito ang iyong bahay. Sa loob ng 2 linggo, sinimulan na niyang dalhin si Chloe. Si Chloe Perez, 27, nagtatrabaho sa kanyang kumpanya. Siyempre, mayroon siyang mala Instagram na perpektong hitsura. Blonde highlights, perpektong kuko, yoga pants na mas mahal pa sa aking lingguhang grocery. Pumasok siya sa aking kusina na para bang kanya ito. Isinuot niya ang aking apron, ang apron ng aking lola, habang gumagawa ng smoothies sa aking blender. Mas bata siya sa aking kasal, mas bata sa aking paboritong handbag, pero gumagawa siya ng masarap na smoothies, kaya siguro mayroon iyon. Ipinaparada siya ni Marco na parang trophy. Upo sila sa aking sofa, manonood ng aking telebisyon, kakain sa aking mga plato. Ilalagay niya ang kanyang braso sa paligid nito sa harap ko na para bang ako ay kasangkapan, na para bang nawala na ako. Lalong lumala ang kahihiyan araw-araw. Una, kinanselan niya ang aking personal na credit card. Kailangan nating paghiwalayin ang pananalapi, sabi niya na para bang makatwiran siya. Pagkatapos ang joint card. Pagkatapos ay iminungkahi niya na dapat akong maghanap ng ibang matutuluyan habang inaayos namin ang mga bagay. Ang sarili kong bahay. At ako ang pinapaalis. Dumating si Doña Celia Reyes para tulungan akong mag-impact. At sa tulong, ang ibig kong sabihin ay sinuri niya ang aking mga gamit at nagpasya kung ano ang karapat-dapat kong panatilihin. Lumang damit, sige. Mga larawan ng pamilya, ilan sa mga ito. Ang receipt box ng aking lola. Nag-alinlangan siya doon na para bang isinasaalang-alang niyang kunin ito para sa kanyang sarili. Ang hindi ko pinayagan na kunin. Anumang alahas na binili sa akin ni Marco sa loob ng 15 taon. Anumang kasangkapan na pinili ko. Anumang bagay na mahalaga. Marital assets iyan, anak, paliwanag ni Doña Celia. At may karapatan si Marco sa mga iyan. Inimpak niya ang aking mga gamit sa mga garbage bag, hindi sa mga kahon. Mga garbage bag na para bang ako ay basura na itatapon. Sa lahat ng ito, mayroon akong isang taong inakala kong mapagkakatiwalaan ko. Si Marisa Diaz. Kami ay magkaibigan mula high school, 20 taon ng pagkakaibigan sa pamamagitan ng mga kasintahan at breakups at mga sanggol at lahat ng bagay sa pagitan. Siya ang unang taong tinawagan ko pagkatapos ng anunsyo ni Marco. Napakasuporta niya. Laging nagtatanong kung paano ako nagpapatuloy, laging handang makinig. Pupunta siya na may dalang alak at hahayaan akong umiyak sa kanyang balikat. Sinabi niya sa akin na mas deserve ko. Sinabi niya sa akin na malaking pagkakamali ang ginagawa ni Marco. Pero may mali. Maliliit na bagay. Sa simula, tila alam ni Marco ang aking mga plano bago ko pa man gawin. Nang banggitin ko kay Marisa na iniisip kong ipaglaban ang bahay, umuwi si Miguel kinabukasan na nagsasabing, sabi ni tatay hindi raw iyon gagana. Nang sabihin ko kay Marisa na naghahanap ako ng apartment sa isang partikular na kapitbahayan, nagkomento si Marco tungkol sa lugar na iyon na masyadong mahal para sa akin. Pagkatapos doon ko naunawaan. Kung babalikan, dapat ko na itong nakita taon na ang nakakaraan. Ang paraan kung paano laging kumikinang si Marisa kapag pumasok si Marco sa silid. Ang paraan kung paano niya ito binibigyan ng papuri ng kaunti lang, tumatawa sa kanyang mga biro ng kaunti lang. Lagi siyang nagtatanong tungkol kay Marco tuwing kami mag-uusap. Kumusta si Marco? Kumusta ang negosyo? Masaya ba si Marco? May gusto siya sa aking asawa sa loob ng 15 taon. At si Marco, dahil nangungulekta siya ng mga humahanga sa kanya, tulad ng iba na nangungulekta ng mga selyo, alam niya kung paano ito gamitin.
Pinakaramdam niya kay Marisa na espesyal, mahalaga, hindi tulad ng ibang mga babae. Marahil ay ipinahiwatig niya na magsasama sila pagkatapos ng diborsyo. Binigyan siya ng sapat na pag-asa upang manatiling tapat. Ang aking matalik na kaibigan ay kanyang espiya. 20 taon ng pagkakaibigan, ipinagbili para sa ilang paglalandi at walang laman na pangako. Kahit man lang, mas mahal ang singilin mo, Marisa. Ngunit ang pinakamasakit ay hindi si Marco. Hindi si Doña Celia. Hindi rin si Marisa. Ang pinakamasakit ay si Miguel. Nakita ng aking anak ang lahat. Ang kasintahan, ang kanyang lola na nag-iimpake ng aking mga gamit, ang paraan ng pagtingin ng kanyang ama sa akin na para bang ako ay walang halaga. At pinipilit ni Marco si Miguel, inilalagay ang lason sa kanyang tenga araw-araw. Pinapahirapan lang ito ng iyong nanay. Gusto ko lang maging masaya ang lahat. Siya ang nagpapahaba nito. Sinusubukan kong maging patas, pero hindi siya makikisama. Nagsimulang lumayo si Miguel sa akin. Hindi naman galit kundi malayo, naguguluhan. Hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan. At napakakumbinsido ng kanyang ama. Maaari kong mawala ang bahay. Maaari kong mawala ang pera. Maaari kong mawala ang lahat ng itinayo ko sa loob ng 15 taon. Ngunit ang makita ang aking anak na tinitignan ako na para bang ako ang problema. Iyan ang kutsilyo. Iyan ang sugat na talagang dumugo. Kaya, kumuha ako ng abogada. Si Attorney Carmen de la Cruz, inirekomenda ng aking dating law firm. 52 anyos, matalas tulad ng labaha. Talagang walang pagpaparaya sa kalokohan. Sinuri niya ang aking sitwasyon at inilatag ang battle plan. Tinulungan mo siyang itayo ang negosyo na ito, sabi niya. May karapatan ka sa kalahati ng lahat. Ang bahay, ang kumpanya, ang mga account. Lalaban tayo. Tiningnan ko siya ng matagal. Paano kung ayoko nang lumaban? Tinitigan ako ni Atty. Carmen na para bang nagsalita ako ng ibang wika, na para bang iminungkahi kong padalhan si Marco ng thank you card at fruit basket. Akala niya ako ay broken, depressed, masyadong talunan para ipagtanggol ang sarili. Wala siyang ideya. Lumipat ako sa isang maliit na apartment kasama si Miguel. 2 silid tulugan, isang banyo, isang kusina na kasinlaki ng aking lumang pantry. Kalahati ng aming mga kahon ay hindi pa nga magkasya. Nakatambak sila sa sulok ng silid ni Miguel na parang monumento kung gaano kami bumagsak. Samantala, nag-post si Marco ng mga larawan kasama si Chloe. Bagong kabanata, bagong enerhiya. Pinagpala, isinulat niya. Nagkomento si Doña Celia sa ibaba, napakasaya ko para sa iyo, anak. Karapat-dapat ka sa kagalakan. Tumawag ang aking ate Clara, galit na galit. Kailangan mo ng abogadong matalim. Kunin mo ang lahat ng halaga niya. Lahat ay may payo. Akala ng lahat ay alam nila kung ano ang dapat kong gawin. Nakita ng lahat ang isang babaeng sumuko na hindi makalaban, na hinahayaan ang kanyang asawa na apakan siya. Nagkamali ang lahat. Kung naririnig pa po ninyo ako hanggang dito, tulungan niyo po akong mag-comment ng numero 1 sa ibaba, para malaman kung mayroon pa ring mga kasama akong naglalakbay sa buong paglalakbay na ito. Ang inyong presensya po ang pinakamalaking inspirasyon upang maikwento ko ang huling bahagi at ipamahagi ang mga aral na natutunan ko sa aking paglalakbay. Maraming salamat po sa inyong suporta at pagmamahal. Ito ang tungkol sa pagiging minamaliit, mga tita. Humihinto ang mga tao sa panonood sa iyo. Humihinto sila sa pagiging maingat sa paligid mo. Humihinto sila sa pagbabantay ng kanilang mga lihim. At iyan mismo ang oras kung kailan mo malalaman ang lahat ng kailangan mong malaman. 3 taon. Iyan ang tagal ng pagdadala ko ng lihim na ito. Iyan ang tagal ng pagkaalam ko ng katotohanan tungkol kay Marco Reyes at sa kanyang kumikinang, marangya, at ganap na peking imperyo.
Nagsimula iyon sa isang ordinaryong Martes ng gabi, 3 taon bago ang diborsyo. Nag-o-overtime muli si Marco. Lagi na siyang nag-o-overtime noon, bagaman hindi ko pa alam kung ano talaga ang ibig sabihin niyan. Sinusuri ko ang mga libro ng kumpanya, inaayos ang mga account, ginagawa ang mga hindi kaakit-akit na trabaho na nagpapanatili ng pagtakbo ng kanyang negosyo. At may nakita akong kakaiba. Isang paglilipat sa isang account na hindi ko kilala. Pagkatapos ay isa pa. Pagkatapos ay isang pattern. Ang pera ay umaagos mula sa aming mga account patungo sa mga lugar na hindi ko pa nakita noon. Mas lumalim pa ang aking pagsusuri. Nagpuyat ako hanggang 3:00 ng umaga, sinusundan ang trail. Ang aking natuklasan ay nagpatindig ng balahibo ko. Naglalabas si Marco ng mga pautang laban sa lahat ng aming pag-aari. Ang bahay, ang aming magandang bahay na hinahangaan ng lahat, ay may 3 mortgage. Ang orihinal na utang na 25 milyon piso. Isang ikalawang mortgage na 20 milyon piso na nakuha 4 na taon na ang nakakaraan. Isang ikatlong mortgage na isa pang 20 milyon piso na nakuha 2 taon na ang nakakaraan. Kabuang utang, 65 milyon piso. Aktual na halaga ng bahay, 40 milyon piso. Nalulugi kami ng 25 milyon piso sa isang bahay na inakala kong sa amin na. Mas malala pa ang negosyo. Ang mga credit line ay umabot sa maximum na 12 milyon piso. Ang mga hindi na bayarang buwis ay 5 milyon piso. Mga utang sa supplier na 7 milyon piso. Mga pautang sa kagamitan na 4 milyon piso. Ang kumpanya na ipinagmamalaki ni Marco sa bawat party. Ang kumpanya na di umano'y umuunlad, ito ay nalulunod sa halos 28 milyon piso ng utang. Kahit ang mga sasakyan ay hindi totoo. Lahat ng 3 ay lease na may balloon payments na paparating na. Wala kaming pag-aari. Mayroon lang kaming napakamahal na buwanang obligasyon. Umupo ako sa aking kusina ng 3:00 ng umaga, napapalibutan ng mga printout at kinompute ang mga numero. Kabuang utang na humigit kumulang 100 milyon piso. Kabuang aktual na halaga ng asset, marahil ay 50 milyon piso. Kami ay nasa butas ng 50 milyon piso o higit pa. Ngunit saan napunta ang lahat ng pera? Patuloy akong naghukay. Sa mga sumunod na linggo, sinubaybayan ko ang bawat transaksyon na aking natagpuan. At ang larawan na lumitaw ay nakapanlulumo. Mga pamumuhunan sa cryptocurrency, 1,000,000,000 piso, lahat ay nawala. Sugal, 4 milyon piso, wala. Isang apartment na hindi ko alam. Inupahan para sa isang babae na hindi ko alam. 3,500,000 piso sa renta at mga kagamitan. Mga gastos sa pamumuhay na hindi kailanman nakauwi. Mga relo, suite, mga biyahe na hindi ako inimbitahan. Isa pang 5 milyon piso. Ang aking asawa ay hindi nagtatayo ng isang imperyo. Nagtatayo siya ng isang bahay na baraha, na maihiniram na baraha na nasusunog din mukha kaming mayaman sa paraan ng isang manikin na mukhang buhay. Nakakakumbinsi mula sa malayo, ganap na walang laman kapag malapitan. Ang una kong instinto ay harapin siya, sumigaw, umiyak, humingi ng sagot. Ngunit kilala ko si Marco. Napanood ko siyang gumana sa loob ng maraming taon. Kung haharapin ko siya, mamanipulahin niya ako. Ipapaalam niya ito, ipaparamdam sa akin na ako ay baliw sa pagtatanong sa kanya. Marahil ay makahanap siya ng paraan upang sisihin ako rito. At mas malala pa, kung alam niyang alam ko, baka subukan niyang kontrolin din ang aking hiwalay na pera. Tandaan ninyo, may sarili akong pinanghahawakan, mga tita. Boses ng aking lola sa aking isip. Ang isang babae ay dapat may sariling pera. Hindi lihim na pera, kundi sariling pera lang. Isang bagay na walang sinuman ang makakakuha. Ang aking vire mula sa mga taon ko sa law firm. Ipinasa ko ito nang umalis ako, ngunit hindi ko kailanman hinawakan.
Noon, umabot na ito sa halos 1,000,000 piso. Akin iyon. Kinita mula sa aking trabaho, hiwalay na ari-arian sa ilalim ng batas. At pagkatapos ay nandoon si Lola mismo. Yumao siya nang ako'y 28 at iniwan niya sa akin ang 18 milyon piso. Ang kanyang testamento ay partikular. Ang perang ito ay para lamang kay Elena. Pinanatili ko ito sa isang hiwalay na account sa loob ng 6 na taon, hindi kailanman pinagsama sa pananalapi ni Marco, hindi kailanman ginamit para sa mga gastusin sa bahay. Pinanatili ni Lola ang kanyang sariling account sa loob ng 50 taon. Hindi lihim na pera, lagi niyang sinasabi, kundi akin lang. Pinakamatalinong babae na nakilala ko. Mayroon akong halos 28 milyon piso na ganap, legal at hiwalay na akin. Kaya, hindi ko hinarap si Marco. Sa halip, pinrotektahan ko ang aking sarili. Nakipagtulungan ako sa aking tito Ricardo, isang retiradong accountant, upang lumikha ng isang irrevocable trust para kay Miguel. Ang aking VV at ang aking mana ay napunta sa trust na iyon. Hindi nakapangalan sa akin bilang beneficiary. Ang pangalan ni Marco ay tiyak na wala rin doon. Ito ay para sa kinabukasan ni Miguel. Kolehiyo, isang unang bahay, mga emergency, at ito ay hindi mahahawakan. Pagkatapos ay dinokumento ko ang lahat. Bawat dokumento ng mortgage, bawat nakatagong account, bawat kahina-hinalang transaksyon. Nagprint ako ng mga kopya at itinago ang mga ito sa bahay ng aking ate Clara. Naglagay ako ng mga kopya sa isang safe deposit box. Iniligtas ko ang lahat sa isang naka-encrypt na drive. At pagkatapos ay naghintay ako. Alam kong aalis din si Marco. Ang mga lalaking tulad niya ay laging ganoon. Nababagot sila o nakakahanap sila ng mas bata o nagpasya silang mas deserve nila. Kailangan ko lang maging handa kapag nangyari ito. 3 taon ng paghihintay. 3 taon ng panonood sa kanya na humuhukay ng mas malalim. 3 taon ng pagngiti sa mga dinner party habang alam kong ang buong buhay namin ay nakatayo sa quicksand. Naging napakahusay ako sa pagiging matyaga at napakahusay sa pagpapanggap na hindi ko alam na nilulunod kami ng aking asawa sa utang. Nang sa wakas ay humingi si Marco ng diborsyo, nang hilingin niya ang bahay, ang mga sasakyan, ang negosyo, lahat, halos matawa ako ng malakas. Hindi siya humihingi ng mga asset. Hinihingi niya ang utang. Hindi pa lang niya alam. Bumalik sa kasalukuyan, nakaupo ako sa harap ni Atty. Carmen de la Cruz at inilagay ang 3 binder sa kanyang mesa. 3 taon ng ebidensya, bawat dokumento ng mortgage, bawat pahayag ng pautang, bawat nakatagong account. Nagbasa siya ng tahimik sa loob ng halos 1 oras. Nang sa wakas ay tumingin siya, ganap na nagbago ang kanyang ekspresyon. Alam mo ito sa loob ng 3 taon? Naghihintay ako na umalis siya. Alam kong mangyayari iyon sa huli. At nang hilingin niya ang lahat, hiningi niya ang lahat ng utang. Hindi pa lang niya naiintindihan iyon. Nakasandal si Atty. Carmen sa kanyang upuan. Wala na ang awa sa kanyang mga mata. Wala na ang pag-aalala. Ang pumalit ay isang bagay na tulad ng pagkamangha. Kaya kapag nilagdaan mo ang mga asset, aalis ka ng malinis. Kukuha siya ng mga mortgage, ang mga utang sa negosyo, ang mga obligasyon sa lease, lahat ito ay magiging kanyang sariling pananagutan. At ang iyong mana, ang iyong retirement account, hiwalay na ari-arian, hindi kailanman pinagsama, legal na protektado, ligtas na nakaupo sa isang trust para sa aking anak. Nanahimik si Atty. Carmen sa loob ng mahabang sandali. Pagkatapos ay ngumiti siya. Isang mabagal, mapanganib na ngiti. Enres Garcia, sabi niya, sa tingin ko, may utang akong pasensya sa inyo. Akala ko sumuko na kayo. Umiti ako pabalik. Inakala ng lahat iyon. Iyon nga ang punto. Si Atty.
Carmen ay lumipat mula sa pagtingin sa akin na parang isang nawawalang kuting patungo sa pagtingin sa akin na parang isang chess grandmaster. Mas gusto ko ang grandmaster. Mas magandang outfit. Ang bitag ay nabuo na. Ang mga numero ay naberipika. Ang dokumentasyon ay airtight. Ang kailangan ko na lang gawin ay hayaan si Marco na isipin na siya ang nananalo. At walang sinuman ang mas mahusay na maging mapagbigay na talunan kaysa sa isang babae na nagsasanay sa loob ng 15 taon. Ang mga sumunod na 3 buwan, mga tita, ay naging isang masterclass sa pag-arte. Naging eksakto ako kung ano ang inaasahan ng lahat sa akin. Wasak, talunan, halos hindi na makahawak. Dumalo ako sa mga mediation session na may mapupulang mata at nanginginig na mga kamay. Nagsalita ako ng mahina, nag-aatubili, tulad ng isang babaeng nawalan na ng lahat ng tiwala sa sarili. Humingi ako ng napakaliit kaya't kahit ang mediator ay tila hindi komportable. Gusto ko lang ng sapat upang makapagsimulang muli, sabi ko sa ikalawang mediation namin. Hindi ko sinasadyang maging mahirap. Alam kong ang negosyo ay buhay niya. Alam kong ang bahay ay mahalaga sa kanya. Hindi ko na gustong sirain pa ang aming pamilya kaysa sa dati. Humiling ako ng settlement na 2,500,000 piso cash, ang aking mga personal na gamit at shared custody ni Miguel. Iyon lang. Agad na sumang-ayon si Marco. Marahil ay inaasahan niyang ipaglalaban ko ang kalahati ng lahat. Iyan ang hihilingin ng sinumang makatuwirang abogado. Sa halip, humihingi lang ako ng mga mumo. Tiningnan niya ako sa kabilang bahagi ng mediation table na may isang bagay na tulad ng awa. Na para bang ako ay isang sugatan na hayop na kanyang binibigyan ng kaginhawaan. Deserve ko ng Oscar para sa performance na iyon, o kahit man lang ng Golden Globe. Nabigyan ako ng role ng isang buhay, at ang tanging audience ko ay ang aking sinungaling, mapanlinlang, at malapit ng malugi na ex-asawa. Sa bawat linggo na lumipas, lumalaki ang kayabangan ni Marco. Huminto na siya sa pagiging maingat. Huminto sa pagpapanggap na siya ang makatwiran. Sinimulan niyang sabihin sa lahat ng nakikinig na hindi nga ako lumaban. Sumuko lang siya, sabi niya sa kanyang mga kalaro sa golf. Nag-alok ako sa kanya ng patas na settlement, at tinanggap niya ito ng walang salita. Mas malala pa si Doña Celia Reyes. Nagmayabang siya sa kanyang book club, sa kanyang church group, sa bawat social gathering na kanyang dinaluhan. Kinukuha ni Marco ang lahat. Ang babaeng iyon ay walang nakuha. Alam ko na hindi siya sapat para sa aking anak. Upang ipagdiwang ang kanyang nalalapit na tagumpay, binili ni Marco ang kanyang sarili ng isang bagong relo, nagkakahalaga ng 800,000 piso. Alam ko dahil nakita ko ang singil sa business account. Gumagamit pa rin siya ng pera ng kumpanya para sa personal na gastos. Hinuhukay pa rin ang butas ng mas malalim. Isinuot niya ito sa aming susunod na mediation session, sinisigurado na mapapansin ko. Dinala din niya si Chloe Perez sa hapunan sa Casa Manila, ang French restaurant kung saan namin ipinagdiwang ang aming ika-negatibo 10 anibersaryo. Nag-post siya ng mga larawan sa social media. Masarap ang buhay kapag kasama mo ang tamang tao, isinulat niya. Ang tamang tao. Ang ibig niyang sabihin ay ang taong hindi pa nakakaalam tungkol sa kanyang utang. Samantala, sinimula ni Chloe ang muling pag-decorate ng aking bahay. Mga bagong kasangkapan sa sala. Mga bagong sining sa dingding. Pati ang aking kusina ay pininturahan niya ng kulay abo. Pininturahan niya ng kulay abo. Ginugol ko ang 3 linggo sa pagpili ng kulay sage green na iyon. 3 linggo ng paint samples at lighting tests, at halos mabaliw ako sa pagsubok na makuha ang perpektong shade. At pininturahan niya ito ng builder grade gray. Na para bang wala lang. Kulay abo, tulad ng kanyang personalidad, tulad ng kanyang kinabukasan kay Marco kapag nalaman niyang bangkarote na ito. Napakaangkop nga naman.
Patuloy na tumatawag si Marisa Diaz, nangangaso ng impormasyon sa ilalim ng pagkukunwari ng pagkakaibigan. Naglaro ako ng perpekto. Kumusta ka na? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng peking pag-aalala. Gusto ko na lang matapos ito, sabi ko sa kanya, ginagawang medyo basag ang boses ko. Hindi na ako makalaban. Wala na akong enerhiya. Sa loob ng ilang oras, malalaman na ni Marco. Nakita ko na halos siya'y nagre-relax, lalong nagpapababa ng kanyang depensa. Akala ni Marisa ay niloloko niya ako. Nagsisilbi lang talaga siyang tagahatid ng mensahe. Hindi rin naman kamahalan, ngunit habang naglalaro ang mga matatanda ng kanilang mga laro, pinanonood sila ni Miguel. At ang aking anak, ang aking matalino, mapagmasid, at kahangahangang anak, ay nagsisimulang mapansin ang mga bagay na hindi magtugma. Napansin niya ang bagong 800,000 pisong relo ng kanyang tatay, ngunit narinig niya si Marco na nagsasabi sa kanya na hindi nila kayang magbayad para sa school trip sa Washington. Napansin niya ang mga shopping bag ni Chloe na nagtatambak sa pasilyo, ngunit narinig niya si Marco na nagrereklamo tungkol sa limitado ang pera. Napansin niya ang disconnect sa pagitan ng lifestyle na ipinapakita ng kanyang ama at ang mga dahilan na patuloy niyang ibinibigay. Isang gabi, dumating si Miguel sa aking maliit na apartment at umupo sa aking second-hand na lamesa sa kusina. Tinitigan niya ako ng mga seryosong mata na iyon, na napakalahawig sa kanyang ama, ngunit may isang bagay na matagal nang nawala kay Marco. Katapatan, nanay, sabi niya ng tahimik. Mayaman ba talaga si tatay? Tiningnan ko ang aking anak sa loob ng mahabang sandali. Ano sa tingin mo? Nanahimik siya, nag-iisip. Sa tingin ko, may mali. Sa tingin ko, nagpapanggap lang siya. Inabot ko ang aking kamay sa buong lamesa at hinaplos ang kanyang kamay. Magtiwala ka sa akin, sandali pa. Ang aking 15 taong gulang na anak ay nakahanap ng mali bago pa man ang 2 abogado at isang certified accountant. Dapat kong singilin ang kanyang college fund para sa consulting fees. Sa likod ng mga eksena, inihahanda ni Atty. Carmen de la Cruz ang aming legal na diskarte ng may surgical precision. Ang pangunahing kasunduan sa diborsyo ay malinaw na nagsasaad na isinusuko ko ang lahat ng paghahabol sa marital property. Ang bahay, ang negosyo, ang mga sasakyan, lahat ay mapupunta kay Marco. Bilang kapalit, matatanggap ko ang aking katamtamang cash settlement at aalis ako. Ngunit nakakabit sa kasunduan na iyon ang isang addendum. Isang detalyadong pahayag ng pagbubunyag ng pananagutan. Bawat utang, bawat mortgage, bawat pautang, bawat obligasyon na naugnay sa mga asset na iyon. Kapag nilagdaan ni Marco ang lahat ng asset, legal niyang iako ang lahat ng pananagutan. Ang mga mortgage ay magiging kanyang sariling pananagutan. Ang mga utang sa negosyo ay ganap na ililipat sa kanya. Ang mga obligasyon sa lihis sa mga sasakyan ay magiging kanyang problema lamang. Lahat ay naroon sa itim at puti. Legal, tama, nakapanlulumo. Ang mga legal na dokumento ay tulad ng tula, Elena, sabi ni Atty. Carmen. Boring, mahal na tula na maaaring sumira sa buhay ng isang tao. Ang paborito kong uri. Kung naririnig pa po ninyo ako hanggang dito, tulungan niyo po akong mag-comment ng numero 1 sa ibaba, para malaman kung mayroon pa ring mga kasama akong naglalakbay sa buong paglalakbay na ito. Ang inyong presensya po ang pinakamalaking inspirasyon upang maikwento ko ang huling bahagi at ipamahagi ang mga aral na natutunan ko sa aking paglalakbay. Maraming salamat po sa inyong suporta at pagmamahal. 2 linggo bago ang huling pagdinig, tumawag si Atty. Ramon Fernandez, ang abogado ni Marco kay Atty. Carmen de la Cruz na may pag-aalala. Ang aking kliyente ay kukuha ng malaking asset, maingat na sabi ni Atty. Ramon, gusto kong humiling ng full financial audit bago kami mag-finalize. Para lang ma-verify ang lahat. Pinanatili ni Atty. Carmen ang kanyang boses na neutral.
Siyempre, ibibigay namin ang anumang dokumentasyon na kailangan mo. Ngunit nang dalhin ito ni Atty. Ramon kay Marco, agad na pinatigil ng aking dating asawa. Walang audit, sabi ni Marco sa kanya. Ako ang nagtayo ng kumpanyang iyon. Alam ko eksakto kung ano ang halaga nito. Hindi ako magbabayad para sa isang accountant upang sabihin sa akin ang alam ko na. Itinulak pabalik ni Atty. Ramon, malakas kong inirerekomenda na i-verify natin ang halaga ng asset bago ka pumirma. Ito ay isang malaking. Hindi, pinutol siya ni Marco. Gusto ni Chloe na matapos na ito. Gusto kong matapos na ito. Wala nang pagkaantala. Nagsasanay si Atty. Ramon sa batas sa loob ng mahigit 30 taon. Alam niya kung kailan malapit nang magkamali ang isang kliyente. Alam din niya na hindi niya mapipilit ang isang tao na sundin ang kanyang payo. Ipinakita niya kay Marco ang isang waiver. Isang dokumento na kinikilala na inirekomenda ni Atty. Ramon ang isang independenteng pagsusuri sa pananalapi at natumanggi si Marco laban sa payo ng abogado. Nilagdaan ni Marco ito nang hindi binabasa. Tulad ng lahat ng iba pang nilagdaan niya nang hindi binabasa. Huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng isang walang pasensya na kasintahan upang makalimutan ng isang lalaki ang maliliit na print. Milyon-milyon ang halaga ni Chloe sa akin sa legal na diskarte. Kinagabihan bago ang pagdinig, nagpadala sa akin si Marco ng text message. Salamat sa hindi pagpapahirap dito. Tinitigan ko ang mensaheng iyon ng matagal. 15 taon ng kasal. 15 taon ng pagbuo ng kanyang negosyo, pagpapalaki ng kanyang anak, pamamahala sa kanyang buhay. At pinasalamatan niya ako sa hindi pagpapahirap sa kanya habang itinapon niya ako. Nag-type ako pabalik, gusto ko lang kung ano ang pinakamahusay para kay Miguel. Kung ano ang pinakamahusay para kay Miguel. Ang kanyang trust fund, ang kanyang kinabukasan ay secured, at isang ama na malapit ng matuto ng pinakamahal na aral ng kanyang buhay. Tumawag si Atty. Carmen sa akin noong gabing iyon. Huwebes, alas 9 ng umaga. Final hearing. Hukom Carmen Reyes. Handa ka na? Tumingin ako sa paligid ng aking maliit na apartment. Ang second-hand na kasangkapan, ang mga kahon na nakatambak pa sa sulok. Ang maliit na kusina na pininturahan ko ng sage green dahil pinaalala nito sa akin ang pag-asa. Handa na ako sa loob ng 3 taon. 3 taon ng paghihintay at sa wakas narito na. Pakiramdam ko ay bata ako sa umaga ng Pasko. Kung ang umaga ng Pasko ay may kinalaman sa diborsyo at pinansyal na paghihiganti. Huwebes ng umaga, alas 9 ng umaga. Inaasahan ni Marco na lalakad siya sa courtroom at kukunin ang kanyang premyo. Wala siyang ideya na malapit na siyang magmana ng isang pinansyal na avalanche. Isa na nilagdaan niya para sa kanyang sarili. At ang pinakamagandang bahagi, hiniling niya ito ng nakasulat na may mga saksi, mas mabilis na nangyari ang pagbagsak kaysa sa inasahan ko. Sa loob ng 2 linggo, lumipat na si Chloe Perez sa bahay. Nag-impake siya ng kanyang mga gamit sa kalagitnaan ng gabi. Nag-iwan ng isang sulat na nagsasabing, hindi ito ang pinirmahan ko. Ang kulay abong kusina ay nanatiling walang laman. Sa loob ng 1 buwan, sinubukan ni Marco na ibenta ang bahay. Ngunit kapag mas malaki ang utang mo kaysa sa halaga ng isang bagay, walang bibili. Mga bangko lang ang tumatawag tungkol sa mga hindi na bayarang bayarin at mga real estate agent na nagmumungkahi ng short sales. Sa loob ng 2 buwan, nagsimulang mag-default ang negosyo. Naghain ng demanda ang mga supplier. Ang credit line ay na-freeze. Ang kumpanya na itinayo ni Marco sa loob ng 15 taon. Ang kumpanya na sinuportahan ko sa loob ng 11 taon ay gumuho sa alikabok. Sa loob ng 3 buwan, nakikipagpulong si Marco sa mga abogado ng bankruptcy. Ang taong minsang nagmapuri sa kanyang imperyo ay ngayon ikinakalkula kung aling mga asset ang mapoprotektahan niya mula sa mga nagpapautang.
Ang sagot ay halos wala. Ang perpektong anak ni Doña Celia Reyes ay tumatawag sa mga miyembro ng pamilya na humihingi ng pautang. Lumilitaw sa mga bahay ng kamag-anak na may mga dahilan at paliwanag. Walang nakakaalam tungkol sa utang. Siguro ay itinago ito ni Elena. Niloko ako. Ngunit ang mga dokumento ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang mga mortgage ay nasa kanyang pangalan. Ang mga pautang ay nasa kanyang pangalan. Ang mga utang sa sugal, ang mga pagkalugi sa kripto, ang lihim na apartment, lahat ng kanyang mga pagpipilian, lahat ng kanyang mga pirma. Narinig ko na ang Christmas newsletter ni Doña Celia Reyes noong taong iyon ay napakaliit. Si Marco ay naghahanap ng mga bagong pagkakataon. Opo, mga pagkakataon sa debt restructuring. Ang magkatulad ng mga salungatan ay nalutas sa isang uri ng poetic symmetry. Tumawag sa akin si Marisa Diaz mga 1 linggo pagkatapos ng pagdinig. Nanginginig ang kanyang boses. Wala akong ideya na ganito kalala ang sitwasyon. Pasensya na, Elena. Hindi ko sinasadya na, akala ko kami ni Marco. Hindi ako sumagot. Hindi ako tumugon. Hindi ko siya binigyan ng closure na hinahanap niya. Ang ilang tulay ay hindi nilalayo na ayusin. Ang ilang pagkakaibigan ay hindi karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon. 20 taon ng kasaysayan, ipinagbili para sa isang kindat at walang laman na pangako mula sa isang lalaki na ginamit ang lahat ng nasa paligid niya. Sinubukan niyang tumawag ng 3 beses pa, pagkatapos ay huminto siya. Sa tingin ko, naghihintay pa rin siya na mapansin siya ni Marco. Matagal siyang maghihintay. Sinubukan ni Doña Celia Reyes ang ibang paraan sa pamamagitan ni Miguel. Sabihin mo sa iyong nanay na hindi ko alam ang tungkol sa mga problema sa pera. Sabihin mo sa kanya na pasensya ako sa kung paano ko siya tinrato. Sabihin mo sa kanya na gusto kong mag-usap. Tiningnan ni Miguel ang kanyang lola, ang babaeng nag-impake ng mga gamit ng kanyang nanay sa mga garbage bag, na tumawag sa kanyang nanay na walang halaga, na kumampi sa kanyang tatay nang walang anumang pagtatanong. Busy si nanay sa pagbuo ng kanyang buhay. Wala siyang oras para sa mga dahilan. Gusto ni Doña Celia ng pagpapatawad. Gusto ko ng kapayapaan. Hulaan ninyo kung sino sa amin ang nakakuha ng gusto niya, si Miguel, ang aking kahanga-hanga, matalino, mapagmasid na anak. Sa wakas ay naunawaan na niya ang lahat. Hindi dahil ipinaliwanag ko, kundi dahil siya mismo ang nakatuklas. Nakita niya ang mga dokumento sa korte. Narinig niya ang mga dahilan ng kanyang ama. Nakita niya si Chloe na umalis. Napanood niya si Doña Celia na nagkakagulo. Napanood niya ang buong facade na gumuho. Isang gabi, mga 1 buwan pagkatapos ng diborsyo, umupo siya kasama ako sa aking maliit na apartment. Ang may kusinang sage green. Ang may second-hand na kasangkapan at ang mga kahon na sa wakas ay naayos na. Nanay, naghintay ka ng 3 taon, sabi niya ng tahimik. Alam mo ang lahat ng ito sa buong panahon at naghintay ka lang. Gusto kong siguraduhin na ikaw ay protektado, sabi ko sa kanya. Ano man ang mangyari sa pagitan namin ng tatay mo, kailangan kong malaman na ikaw ay magiging maayos. Ang trust fund. 28 milyong piso. Ligtas at hindi mahahawakan. Nanahimik siya sandali. Pagkatapos ay niyakap niya ako. Talagang niyakap niya ako. Ang uri ng yakap na hindi ko natanggap mula sa aking 15 taong gulang na anak sa loob ng ilang buwan. Ang uri na nagsasabing naiintindihan ko. Ang uri na nagsasabing ipinagmamalaki kita. Ang 15 taong gulang na mga lalaki ay hindi karaniwang yumayakap sa kanilang mga nanay ng kusang loob. Alam kong may nagawa akong tama. Ang aking 2,500,000 pisong settlement ay napunta sa pag-aayos. Unang buwang renta, security deposit, mga pangunahing kasangkapan na hindi nabubulok. Hindi ito luho, ngunit ito ay estabilidad. Ang trust fund ay nanatili sa kung nasaan ito. Ang kinabukasan ni Miguel,
kolehiyo, marahil isang unang bahay balang araw, isang safety net na walang sinuman ang makakakuha sa kanya. At ako, nag-enroll ako sa interior design courses sa community college. Ang pangarap na ipinagpaliban ko nang ako'y 23, upang tulungan si Marco na itayo ang kanyang imperyo. Sa wakas, itinatayo ko na ang sarili ko. Nagsimula ako ng maliit. Ang aking unang tunay na kliyente ay isang babaeng nagngangalang Aling Tess, 52 anyos, katatapos lang ng 28 taong kasal. Nakatayo siya sa kanyang walang laman na bagong apartment, mukhang nalilito, nang tanungin niya ako, paano ka magsisimulang muli? Pinag-isipan ko ito sandali. Isang silid sa isang pagkakataon, isang kulay sa isang pagkakataon, isang araw sa isang pagkakataon. Pininturahan namin ang kanyang kusina ng sage green. Umiyak siya nang makita niya ito. Masayang luha, sabi niya. Ang kulay ng bagong simula. Mga 3 buwan pagkatapos ng pagtatapos ng diborsyo, sumulpot si Marco sa aking apartment. Halos hindi ko siya nakilala. Nawalan siya ng timbang, hindi ang uri ng malusog. Maitim ang mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Kulubot ang kanyang suit. Nawala ang kanyang relo. Mukha siyang isang taong dumaan sa giyera at natalo. Nakatayo siya sa aking pinto, at sa isang sandali, halos naawa ako sa kanya. Halos. Hindi ko alam na ganito kalala, sabi niya. Ang kanyang boses ay, nagkamali ako. Alam ko na ngayon. Ngunit hindi ko sinasadya na mangyari ang lahat ng ito. Sumandal ako sa frame ng aking pinto at tiningnan siya. Talagang tiningnan siya. Ang lalaking ito na minahal ko ng halos kalahati ng aking buhay. Ang lalaking ito na itinapon ako na parang basura. Ang lalaking ito na ngayon ay nalulunod sa mga kahihinatnan ng kanyang sariling mga pagpipilian. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya. Baka may magawa tayo. Maaari akong. Hindi ko alam. Baka kami hindi niya matapos ang pangungusap. Hindi niya kayang hilingin ang gusto niya. Tulong. Ang tulong ko. Pagkatapos ng lahat. Sinabi mong gusto mo ang lahat maliban kay Miguel, sabi ko ng tahimik. Nakuha mo ng eksakto ang gusto mo. Elena, pakiusap. Paalam, Marco. Sinara ko ang pinto. Nakatayo siya sa pasilyo sa loob ng 10 minuto. Alam ko dahil pinanood ko sa P-Fall habang kumakain ako ng ice cream. Pinakamagandang palabas na nakita ko. 5 bituin. Panoorin muli. Kinagabihan, pagkatapos makatulog ni Miguel, umupo ako sa aking maliit na sala at tiningnan ang larawan ng aking lola sa estante. Ang receipt box ay nasa tabi nito. Ang tanging bagay na halos nakuha ni Doña Celia. Ang tanging bagay na pinakamahalaga. Tama ka sa lahat, Lola, sabi ko ng tahimik. Panatilihin ang sariling pera. Alamin ang iyong halaga. At huwag hayaang may sinuman ang magparamdam sa iyo na maliit. Ang apartment ay tahimik, maliit, hindi tulad ng bahay na tinitirhan ko sa loob ng 15 taon, ngunit ito ay akin. Bawat kulay ng pintura, bawat piraso ng kasangkapan, bawat desisyon, akin. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, ako ay malaya. Ang kwento ni Elena Garcia ay nagtatapos dito. Ano sa palagay ninyo ang naging desisyon ni Elena? Kayo ba ay gagawa ng naiba kung kayo ang nasa kanyang posisyon? Ibahagi po ang inyong mga saloobin sa seksyon ng komento. Binabasa ko po ang bawat isa sa mga ito. Kung ang kwentong ito ay nagpabago sa inyong pananaw o nagpaantig sa inyong damdamin, huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi sa isang taong pinaniniwalaan ninyong maaantig din. At mag-subscribe sa channel na Luha sa Katahimikan upang hindi mapalampas ang mga susunod na misteryo. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, at malay natin, sa susunod kayo na mismo ang magiging boses ng pag-asa.